May itinatago nga ba ang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan na ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they will sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan niya. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam naman natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos sa paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. So, anong option? Tanda ko lang, sabihin, di na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Ang update tungkol po kay ating Vice President Sara Duterte. So, kung ma-analyze niyo po yung ating previous na taro tungkol sa ating Madam Inday, Sara Duterte, ito po ngayon ang 2026. Nakikita niyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita niyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming, nakita niyo po itong caps, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan ang, para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na. As in, masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya, na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita niyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura.
pakaisipin niyo pong mabuti. Dahil ayon po rito, nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Mananatili pong matatag ang ating Inday Sara. Ang problema lang po talaga ang emosyon niya tungkol sa kanyang father. Yun lang. Pagdating sa kaso, haharapin niya pagdating sa lahat. Pero yung puso ay baliktad. Yung puso at isip niya ay talagang natutorture sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama. Lalaban, sana naman malampasan ito ng pamilyang Duterte. Sana po ipagdasal ng buong sambayanan na malampasan ng ating family ng Duterte ang isang pagkawala ng isang taong mahal ng sanlibutan. Ito po ay hindi pa tsak na magaganap. Sinasabi lang po sa atin ng tarot kasi po on and off na ang kalagayan ng isang tao na nasa malayo na nakakulong. Ibig sabihin ng on and off ang health, minsan biglang tumataas ang lahat ng kanyang blood pressure, ang kanyang sugar, and even the emotion and the stress ay tumataas at paiba-iba. Alam nyo, nakalagay dito, magdasal lang po tayo kung kayo po ay talagang mahal nyo po ang dating Presidente Duterte, magdasal lang po na makayanan lahat. At isang araw, naniniwala po ang tarot, naniniwala ang tarot, kaya nga death, ay makakaliban ang ating dating president sa sinasabing mahirap na kalagayan ng kalusugan upang hindi mapunta sa kamatayan. Yan po. 2026-27, doon magkakaroon ng problema masyado ang health ng ating presidente at dahil siya'y ama, lumabas po siya sa tarot ni Vice President Sara. At yun po ang iniisip talaga ng ating Sara. Hindi niya iniisip to kasi kaya niya tong labanan. Sabi nga, kaya daw niya tong harapin. Kaya nga po ito mag-isip kasi haharapin talaga siya ng ating Vice President. Pero ito hindi niya kaya to. Ito ang iniisip niya. Ito ang palagi niyang kinakatakot, ang mawala ang kanyang ama. Kitang-kita naman po, death. At nakabaliktad siya, so ibig sabihin nun, pwede pa nating ipagdasal ang ating presidente. Ang problema lang talaga, hindi mawala ito sa pamilya. Ang mag-alala ng sobra. Natural naman yun, hindi po ba? May isang panukala ang ating Inday Sara Duterte na lalo siyang mamahalin ng masang Pilipino. Ito po ay isang panukala na batas na magbibigay sa kanya ng napakalakas na estabilisasyon sa pagmamahal sa masang Pilipino. Muli at muli po mapapatunayan niya na ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang may lalaban. Although, dadaan talaga siya sa mga question and answer and may sisira't sisira po talaga sa kanya pero still makakayanan po nilang lahat. At ang mga sumusuporta kay Sara Duterte ay muling magdidiwang dahil may papakita ng lahat ng humahanga kay PP Sara na hindi sila madidisappoint. Kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho, at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang
problema ng mamamayan, lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo.